May kanya-kanyang pagsik ng kapangyarihan ang mga mangkukulam. Higit kayang nakapananaig sa mga kampo ng dilim, ang higit na makapangyarihan. Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang makapangyarihang mangkukulam sa isa na namang gabi ng lagi. Eder, okay ba sa yung mamanhikan na kami ng mga magulang ko sa inyo bukas ng gabi? Okay lang, kasi mahigit 1 taon na rin naman tayo. Kaya, Elmer, Oh, bakit bigla ka tumigil sa paglakad? ang ulo ko. Bakit mo biglang hinawakan yung ulo mo? At namamilipit ka sa sakit? Bigla sumakit ang ulo ko. Ang tindi, ang kirot. Parang binabarena. Eder! Eder! Patay na siya! Elmer, nakikiramay ako. Salamat, Piyoto Santiago. Seni na lang. Magkabarangay lang naman tayo. Kawawa naman ang nobya mo. Gulat na gulat nga ang mga kalugar natin sa nangyari kay Eder. Ang nakapagtataka, hindi malaman sa autopsy sa kanya yung dahilan ng biglang pagkamatay. Sabi ko nga sa mga kasama mong polis, bigla na lang sumakit ang ulo ni Eder. Namilipit siya sa sakit. At pagbagsak niya, nawala na siya ng hininga. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga magulang ni Eder. Wala silang alam na sakit ng anak nila. Kaya nga bala kong lumapit sa albularyo. Albularyo? May nakapagsabi po sa akin na mahusay kayong albularya. Kaya naparito ako, Aling Amanda. Huwag mo na akong pinupupo, Elmer. Ilang taon lang naman tanda ako sa'yo eh. At saka, nagkakilala na tayo noon sa binyag noon ng anak ng pinsan ko. Nanobya mo naman ang isa sa mga ninang. Kaya pala parang pamilyar kayo sa akin, Aling... Oh, Amanda na lang. Amanda. Yan, ganyan. Parang hindi tayo nagkakailangan. Sayang ano? Ang alam ko, balak niyo ng pakasal ng nobya mo eh. Alam mo yon? Oh, nabanggit daw sa pinsan ko ng nobya mo noong nabubuhay pa siya. Sana pala lumapit na ako sa'yo noong nakaburol pa si Eder. Okay lang. Para nakita mo siya at magkaroon ka ng ideya kung paano siya namatay. Kahit naman nailibing na yung nobya mo, malalaman ko pa rin ang nangyari sa kanya. Sa pamamagitan ng buong pangalan niya at sa pagbasa ko sa kahulugan at mensahe ng mga binabalasa kong baraha. Akala ko nang gagamot ka sa pamamagitan ng tawas. Nagtatawas din ako. Pero mas ginagamit ko ang baraha dahil isa rin akong faith healer. Alam ko ang buong pangalan ng yumaong nobya mo. Kaya alam ko na ang tunay na naging dahilan ng kamatayan niya bago ka pa lumapit sa akin. Iisa ang mensaheng nabasa ko sa mga binalasa kong baraha. Amanda? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo ang dahilan ng bigla ang pagkamatay ng nobya mo? Kinulam siya. Kinulam? Kulam ang kinamatay ng nobya mo?
Oo. Ganun ang sabi sa akin ng nilapitan kong albularya si Lena. Stella. Si Stella ako. Sorry. May nagdaan kasing tricycle kanina nang nagpakilala ka sa akin. Kaya hindi ko masyadong narinig ang pangalan mo. Naniniwala ka ba sa kulam? Oo. Kaya nga sinabi ko sa'yo na may mangkukulam dito sa barangay namin para hindi ka na rito maghanap ng bahay na mauupahan mo. Hindi ako naniniwala sa kulam. Talagang dito sa lugar namin gusto mong tumira? Oo. Ikaw ang bahala. Huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan, ha? Sagutin mo na yung tinatanong ko. May alam ka bang bahay na mauupahan ko? Ano, Elmer? May babaeng bagong salta dito sa barangay natin? Meron, Amanda. Dati raw siyang taga-barangay sa kabilang ibayo ng lawa na lumipat rito sa atin. Kaya ako napadaan dito sa bahay mo. Malapit dito ang alam kong bahay paupa na itinuro ko kay Stella na narentahan agad niya. Ah, Stella pala ang pangalan ng babaeng sinasabi mo. Oo. Dalaga pa siya. At maganda. Mas maganda kaysa sa akin. Pareho lang kayo, Amanda. Elmer, mabuti pala't namataan kitang dumaan. At natanong ko kung bakit narito ka. Mapapaalalahanan kita. Tungkol saan? Huwag kang basta nagtitiwala sa ibang tao. Lalo na sa magandang babae. Kadalasan, ganda ang nagkukubli sa tunay na pagkatao ng isang tao na nakakikilabot. Malapot ang umaahon sa tawing dagat. Ano ba yun? Ano yun? Meron pa sumiitim ang malalaki ang mga mata niya. At may mahaba pa siyang mga kuko at pangil. Ano, nakakatakot, maligno yun! Takbo na tayo! Papatayin tayo na! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayong lahat! Maligno! Huwag kang maminsala sa mga tao! Stella! Bakit lumatad ka? Pabayaan mo ako, Elmer! Pagkubli tayo bago tayo mapansin na maligno. Elmer! Halika na! Halika! Huwag mo akong kalagkarin! Baka matapa tayo! Dali ka, Stella! Magkubli na tayo. Kapag nalimunan tayo ng maligno, malamang patayin ka tayo. Ano, Leo? Maligno? Oo, Amanda. Kakilakilabot ang anyo ng malignong umahon sa tabing dagat. May itim ang buo niyang katawan. Nakausli ang malalaki niyang mga mata. At may mahaba siyang mga pangil. Malapit ka mo dito sa amin ang nilitawan ng maligno? Oo. Kaya pinuntahan kita agad. Para mabigyan kita ng babala. At makapag-ingat ka. Salamat, Leo. At isa pa, gusto ko rin kumustahin yung sinabi ko sa'yo nung huling dumalaw ako dito. Nakapag-isip-isip ka na ba? Tungkol doon sa pinagtapat ko sa'yo. Leo. Amanda, may pag-asa ba ako sa'yo? Tsaka na tayo mag-usap, Leo. Amanda, bakit bigla mong hinawakan ng tiyan mo? Biglang kumirot ang tiyan ko. Ha? Baka may nakain kang masama. Wala. Ngayon lang nangyari sa akin to. Biglang pananakit ng tiyan ko. Parang kinukulam ako. Ha? Ang gulo sa di kalayo, ah. Totoo yata yung ni-report sa presinto, ah. May lumitaw na maligno dito sa tabing dagat. Mga tao, papatayin ko kayong lahat! Totoo nga. Ayun ang maligno. Maitim ang buo niyang katawan. Nakausli ang malalaking mga mata at may mahahabang pangil at kuko. Ay, Malapit siya sa akin. wawak-wakin ko ang katawan mo. Lalamunin ko mga lamang loob mo. Papatayin Bago mo ako mapatay, maligno! Tatantarin ko ng balang katawan mo!
Elmer. Pwede na tayong lumabas dito sa pinagkublihan natin, Estela. Wala na ang maligno. Nagbalik ka mo siya sa tubig. Oo, kitang-kita ko. Matapos yung pagbabaril ng babaeng pulis, lumubog siya sa tabing dagat. At hindi na muling umahon. Makapangyarihan ng maligno. Baka napatay na siya ng pulis. Walang sandatang makakapatay sa kampo ng dilim. Paano mo nalaman? May nakapagsabi lang sa akin. Estela, huwag ka na lalabas kung gabi. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Mahirap na. Kung hindi napatay ang maligno, baka muli siyang lumitaw. Kalikasan talaga ng kampo ng dilim na maminsala ng tao. Parang may alam ka sa maligno. May lumitaw na ring maligno sa lugar na pinanggalingan ko. Kaya hindi ako natatakot sa kampo ng dilim. Mabuti na ang nag-iingat. Ikaw ang mag-ingat, Elmer. Stella, Sa susunod, wag mo nang itataya ang buhay mo dahil sa akin. Baka sa muling paglitaw ng maligno, mapatay ka na niya. Elmer? Amanda, Galing ka yata sa bagong salta dito sa lugar natin. oo. Inihatid ko siya at pinapag-ingat sa malignong umaahon sa tabing dagat. Napapadalas yata ang pakikipagkita mo sa babaeng yun. Hindi naman. Nagkataon lang na nakita ko siya lumabas ng bahay nang lumitaw ang maligno. Huwag mong ilagay sa peligro ang sarili mo, Elmer. Salamat sa paalala mo. Bukod sa maligno, may mangkukulam pa dito sa lugar natin. Yan ang gusto ko mapatunayan. Maniwala ka sa akin. Dahil kanina lang, may kumulam na naman sa akin. Kinulam ka rin? Oo. Tiyak ko, dahil isa akong albularya. Ang hindi ko lang tiyak ay kung sino ang mangkukulam. Hanga ako kay Elmer. Mabuti siyang tao. Pero nilalagay niya ang kanyang sarili sa peligro. Ha? May biglang umahon sa tabing dagat? Ang maligno! Maligno! Hindi ako natatakot sa'yo! Biglang pumaripas ng takbo ang kampo ng dilim nang makita ko. Hindi ko na siya mamataan. Maaring nagkubli lamang siya para lansihin ako. Kailangang maging alisto ko. Anumang sandali, maaring bigla akong salakayin at patayin ng maligno. Stella? Ha? Ikaw si Stella, hindi ba? Yung bagong salta rito sa aming barangay. Ako nga. Kilala ba kita? Ako si Amanda, isang albularya. Nabanggit ka na sa akin ni Elmer. Albularya ka pala. Oo. Lumapit ako sa'yo dahil alam kong hindi ka karaniwang babae. Anong ibig mong sabihin? Binigyan ka na raw ni Elber ng babala na may maligno at mangkukulam sa lugar nito. Pero hindi ka natakot. Patuloy ka pa rin nagpupunta rito sa tabing dagat kung saan may umaahon na maligno. Kakaibang tapang mo. May dahilan. Anong dahilan? Ako na lang nakakaalam nun. Sa hindi mo pagtatapat sa akin, lalo akong nagdududa sa'yo na Na ano? na isa kang mangkukulam. Stella, pasensya ka na kay Amanda. Naniniwala ka ba sa bintang niya sa akin, Elmer? Kung naniwala ako sa kanya, hindi na sana ako nagbalik dito sa tirahan mo. Nagkakamali si Amanda ng bintang sa akin. Alam ko. Mabuti hindi mo siya pinatulan. Sinabi rin pala niya sa'yong masamang hinala niya sa akin. Oo, Hindi ka na sana pumarito. Baka kung anong isipin ng kabarangay mo. pinuntahan kita
Dahil nagtataka ako sa'yo. Alam mo may malignong umaahon sa tabing dagat. Pero wala kang takot magbalik doon. Kaya ko naman pangalagaan ang sarili ko. Huwag mong ipain ang sarili mo sa kampo ng dilim, Stella. Baka magsisi ka. Baka madisgrasya ka. Tahimik na tahimik ngayon ng dagat. Walang kaalon-alon ng tubig. Walang naririnig kundi ang huni ng kuliglig. Dito, sa bahaging ito ng dagat umahon ng maligno kagabi. Muli kaya siyang lilitaw ngayong gabi. Ang maligno! Lalaki. Sige, maligno! Lumapit ka sa akin! Kung nakaligtas ka sa mga bala, sisiguraduhin kong sa patalim ko matotodas ka! Wawakwakin kong katawan mo. Lalamunin kong mga lamang loob mo. Papatayin kita! Ikaw ang mamamatay, maligno! Hup! 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 Amanda! Tao po! Amanda! Oh, Leo, bakit parang ligalig ka? Amanda, hinabol ako ng maligno. Ha? Nakaengkwentro mo ang kampo ng dilim? Oo, paulit-ulit ko siyang sinaksak sa tabing dagat. Pero hindi siya tinablan ng patalim. Bakit ka nagpunta sa tabing dagat? Gusto ko sanang mapatay ang maligno. Para hindi siya makapagsabog ng lagim? Para magkaroon ka ng paghanga sa akin. Ha? At matanggap mo na ako sa puso mo. Leo, Amanda, lahat gagawin ko para mapalapit ako sa'yo. hindi mo dapat isinugal ang buhay mo para lang magustuhan kita. Paano kung napatay ka ng maligno? Hanga naman ako sa tapang ni Leo, Amanda. Ikinuwento ko kaagad sa'yo ang nangyari sa kanya kagabi nang magkasalubong tayo, Elmer. Para iwasan mo magpunta sa tabing dagat. Paulit-ulit pala niyang sinaksak ang kampo ng dilim. Oo, pero hindi raw tinabla ng patalim. Si Stella. Oh, parang umiwas siya sa atin nang makita niyang nag-uusap tayo. Hindi naman siguro. Malamang talagang iniwasan ako ni Stella. Dahil alam niya, wala akong tiwala sa kanya. At, Bakit bigla mong hinawakan ang ulo mo? biglang kumirot ang ulo ko. Parang binabarena ang ulo ko sa sobrang sakit. Amanda! Si Stella, siya ang may kagagawa nito, Elmer. Si Stella? Talagang mangkukulam siya. Kinukulam ako ng mangkukulam. Ano, Amanda? Matindi ang sakit ng ulo mo kanina? Oo, Senny. Kaya dumaan ako dito sa presinto. O dapat sa ospital ka nagpunta para mag-check up. Gusto nga ako samahan ni Elmer na magpa-doktor kanina. Kaya lang, hindi na ako pumayag dahil nawala rin ang bigla yung pagsakit ng ulo ko. At saka, alam ko, hindi ako magagamot sa ospital. Hindi alam ng mga doktor ang gamot sa kulam. Kulam? Kinulam ako. Ha? Kaya biglang sumakit ang ulo ko, Senny. Oh, Amanda. Alam kong hindi ka naniniwala sa kulam. Alam kong naniniwala ka doon. Naku, magkaklase pa tayo noon sa high school. Lagi na tayo nagtatalo tungkol dyan sa kulam na yan. Kung nung mga bata pa nga tayo, hindi ako naniniwala. Lalo na ngayon na makabago ng panahon. Senny, may mangkukulam sa lugar natin. Si Stella na bagong lipat dito. No? Kaya dapat siyang hulihin para hindi makapamerwisyo. Dapat siyang makulong.
Amanda, Leo, nakita kong galing ka sa presinto. may inireklamo ko kay Senny. Pero hindi siya naniwala sa akin. Ha? Maaari bang hindi maniwala sa'yo si P.O. Santiago? Magkababata kayo? Ayaw niya maniwala na kinulam ako eh. May nangkulam na naman sa'yo? Oo! Kanina! Sumakit na naman ba ang tiyan mo? Ulo ko naman ang pinasakit ng todo. Napapadala siya ata ang pagkulam sa'yo ah. Oo nga eh. Nagsimula lang nang mapatira dito sa lugar natin ang mangkukulam na si Stella. Ano? Mangkukulam yung bagong lipat dito sa lugar natin? Naniniwala ka ba sa akin? Amanda, lahat naman ng sinasabi mo pinaniniwalaan ko eh. Salamat, Leo. Dahil sa sinabi mo, mamanmanan ko si Stella. Ayaw niyang aminin na kampun siya ng dilim. Makakapagkaila pa ba siya sa akin kapag nahuli ko siya sa aktong ng kukulam? Dati, kapag ganitong gabi na at bilog ang buwan, may mga kabarangay ako na mamasyal dito sa tabing dagat. Pero bihira nang nagpupunta dito. Mula nang mapabalitang may maligno rito. Hindi ko sila masisisi. Walang karaniwang taong hindi matatakot sa kampo ng dilim. Maliban sa kagaya kong albularya. Huh? May biglang umahon sa tabing dagat. Ang maligno! Mamamatay ka. Ikaw ang mamamatay, maligno! Sa mabisang pangontra ko sa gaya mong kampo ng dilim! Masilaw ka sa aking benditadong medalyon. Maagnas ka! Mapusa ka! Wawawakin kong katawan mo. Walang pisa sa maligno ng aking medalyon. Hindi siya tinabla ng pangontra ko sa kampo ng dilim. Lalamunin ko ang mga lamang loob mo. Papatayin kita. Zenny, gaya mo, hindi rin ako naniniwala sa kulam. Sa maligno lang, Elmer? Oo. Kasi nakita mismo ng mga mata ko ang kampo ng dilim. Pareho tayo. Pero bilib ako sa'yo. Kahit hindi tinabla ng bala ang maligno, babalik ka pa sa tabing dagat para hantingin siya. Kailangan gampanan ko yung tungkulin ko bilang alagad ng batas. Tsaka isa pa, naniniwala ako. May kahinaan din yung kampo ng dilim. Kaya nagdala ka ng granada? Tingnan ko lang kung hindi magkalasog-lasog sa granada ang katawan ng maligno. Senny, kaya lumapit ako sa'yo habang paalis ka rito sa presinto. Baka pwedeng sumama ako sa'yo sa tabing dagat. Huwag na. Baka may tulong ako sa'yo sa pagpatay sa maligno. Baka mamaya madisgrasya ka pa. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng maligno! Nawala ang maligno. Humahabol sa akin kanina. Natakasan ko siya. Baka natakot siya. Dahil umepekto sa kanya ang medalyon. Pangontra ko sa mga kampo ng dilim. May kumakalis ko sa likuran ko! Ang maligno! Natakasan ko siya! Aray ko, nadalas ako. Aray ko, nakaliwang pa ako. Nalisag yata yung bato ko. Hindi ako makabangon. Hindi ako makatakbo. Papatayin kita. Ito na yata ang katapusan ko.
Maligno! Ha? Ha? Parang bigla siya nasaktan. Tumakbo palayo ang kampo ng dilim. Natakot kaya sa akin medalyon ng maligno. Malamok dito sa sagingan. Sa likod ng bahay na tinirahan ni Stella. Pero kailangan dito ako magdaan at magkubli para hindi mamalayan ni Stella ang palihim kong pagmamanman sa kanya. Si Stella, nakaluhod siyang nakadipa ang mga kamay sa kanyang kwarto at parang nagsasagawa siya ng seremonya. May hawak siya na parang manikang basahan. Itinataas baba niya yun habang tila nag-oorasyon siya. Kumpirmado. Tama ang hinala ni Amanda. Mangkukulam nga si Stella. Mangkukulam siya. P.O.T. Santiago! Bakit? Bakit nagpapara ka sa motor ko? Anong problema? P.O.T. Kagagaling ko lang kina Stella. Stella? Opo, yung bagong lipat dito sa lugar natin. Huling-huli ko siya sa akto na nagsasagawa ng seremonya at orasyon ng isang mangkukulam. Teko. Puntahan niyo siya. Para mahuli niyo rin siya sa akto. Para maikulong niyo siya. Nag-drugs ka ba? Hindi P.O.T. Nakainom? Hindi rin. Bakit kung ano-anong kabalbalan yung pinagsasasabi mo? Pero maniwala ka sa akin. Ay nako, wala akong panahon na pumatol sa kalokohan na sinasabi mo. Pero P.O.T. Huwag mo nang igit na manghuli ako at magkulong ng isang mangkukulam. Baka mamaya, ikaw ang hulihin ko at ikulong. Henny? Amanda! Oh, may problema ka yata. Oo, pagdating ko dito sa presinto, biglang sumakit yung dibdib ko. May sakit ka ba? Wala. Ngayon ko lang naramdaman to. May re-report pa naman ako sa'yo. Kaya ako naparito. May mawawala din siguro to. Malamang, epekto lang to ng pagod. O ano yung ire-report mo? Tungkol sa nakita kong maligno sa tabing dagat. Naku, Seni. Bakit bigla ka natigilan? Ha? Kinukulam ka? Ano? Ako kinukulam? Palatandaan ang kulay ng mga mata mo. Ha? Hindi ako maaaring magkamali. Pinahihirapan ka namang kukulam. Hindi ko yata mapapaniwalaan yung sinasabi mo. Zen, maniwala ka sa akin. Kinukulam ka ni Stella. Si Stella ang kumukulam sa akin? Siya at wala nang iba, Seni. Puntahan mo na siya. Patayin mo na. Unahan mo siya. Kapag hindi, malamang tuluyan ka nang mamatay sa kulam. Lalong sumakit ang dibdib ko ah. O, tignan mo. Hindi na ako makahinga. Naku. Mamamatay na yata ako. Sa sobrang sakit ng dibdib ko. Pulis? Totoo ang sumbong ni Amanda. Isa kang mangkukulam. Kinukulam mo ko. Nagkakamali ka! Umamin ka! Wag! Wag mo ako tutukan ng baril! Tigilan mo na pagkulam sa akin. Hindi kita kinukulam! Pag hindi, papuputokan kita. Papatayin kita bago mo ako mapatay sa kulam. Wag! May hawak kang itim na manikang basahan na tinataas baba mo habang nakaluhod kang nakadipa yung mga kamay mo. Nag-oorasyon ka at nagsasagawa ng seremonya. Palatandaan na isa kang kampon ng dilim. Aminin mo mangkukulam ka! Umamin ka! Oo. Aamin na ako. Isa nga akong mangkukulam. Bakit mo ako papatayin? Anong kasalanan ko sa'yo? Hindi kita papatayin. Hindi kita kinukulam. Isa akong kampo ng dilim pero hindi ako pumapatay ng tao sa kulam. Kung hindi ikaw, sino? Sino ang kumukulam sa akin?
Amanda! Leo, mabuti dumating ka. Bakit hawak mo ang ulo mo? At bakit may basag na tasa sa sahig? Nabitiwan ko ang tasa habang nagkakape ako. Kasi biglang sumakit ang ulo ko. Baka may kumukulam na naman sa'yo. Malamang. Malaman ko lang kung sino ang nagpapahirap sa'yo. Mananagot siya sa akin. Leo, gaano mo ako kamahal? Mahal kita. Nang higit pa sa buhay ko. Alang-alang sa pagtingin mo sa akin, handa ka bang mamatay at pumatay? Bakit mo na itanong yan? Tatanggapin ko ang pag-ibig mo sa isang kondisyon. Anong... Patayin mo ang kumukulam sa akin bago niya ako mapatay sa kulam. Patayin mo si Stella! Nasaan kaya ang maligno? Sabi ng ilang kabarangay ko na nasa lubong ko kanina, umahon na naman dito sa tabing dagat ang kampo ng dilim. Pero wala rito ang maligno. May gumalaw sa likod ng malaking puno. Ang maligno! Magsabi ka ng totoo, Stella. Huwag mo akong tutukan ng baril. Baka pumutok yan. Hindi ako manghingiming pumatay ng katulad mong kampo ng dilim. Umamin na ako sa'yo. Mangkukulam nga ako pero hindi ako pumapatay ng tao. Kapag hindi ka naniwala sa akin, kapag napatay mo ako, magpapatuloy sa barangay na ito ang lagim. Mamatay ka, maligno! Hindi mo kayang saktan, lalaki. Baliwala sa'yo ang tadya ko sa mukha mo! Hindi mo mapapatay. Wala akong kalaban-laban sa'yo, maligno! Hindi mo ako mapapatay! Hindi mo ako matatakasan. Kahit saan ka magsuot, masusundan kita. Mapapatay kita. Maligno! Akong harapin mo! Ikaw ang harapin ko, babae. Etong granada! Sasabog ka! Ngayong nakakover na ako, magkakalasog-lasog ka, maligno! Matapos akong iwan ng babaeng pulis, itutuloy ko ng pagsasagawa ng orasyon at seremonya. Itataas baba ko ng manikang basahan. Stella! Bago mo mapatay si Amanda sa kulam, ipapalo ko ang kain na ito sa bungo mo! Salamat. Napawi ang matinding kirot ng ulo ko. Palatandaan lamang na tinigilan ng mangkukulam ang pagpapahirap sa akin. Si Stella. Hindi maaaring magkamali ang duda ko na siyang kumulam sa akin. Umanda kay Stella. Bago mo pa ako pahirapan uli, gagamitin ko na rin ang lahat ng nalalaban ko laban sa'yo. Kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Kulam laban sa kulam. Ang ulo ko makirot. Mabuti naman at natauhan ka na, Stella. Bakit ako nakagapos? Para hindi mo magamit ang kapangyarihan mo laban sa akin. Pakawalan mo ako! Kahit anong piglas ang gawin mo, hindi ka makakawala sa alambreng iginapos ko sa'yo.
Gasolina? Tama ka. Gasolina ang laman ng galon na ito na ibubuhos ko sa'yo. Bakit mo ako binuhusan ng gasolina? Para matapos ang pagsasabog mo ng lagim. Hindi ako nagsasabog ng lagim! Susunugin kita ng buhay! Huwag! Mamatay ka mang kukulam! Masunog ka ng buhay! Elmer? Amanda, Bakit ka humahangos? may nangyari raw sa bahay na inuupahan ni Stella kagabi. Kaya pupuntahan ko. Hindi mo ba nabalitaan ang nangyari kay Stella? Nasunog na raw ang tinitirahan niya. Pati si Stella nasunog. Ha? Elmer, patay na siya. Diyan ka na, Amanda. Oh, teka! Pupunta ako si Stella. Hanggang ngayon ba naman patay na siya? Maghahabol ka pa rin sa kanya? Amanda, May ibang babae naman na pwede mong pahalagahan. kaibigan ko lang si Stella. Kaibigan mo rin naman ako ah. Hindi ba? Sige na, Amanda. Diyan ka na. Hinawakan ko lang ang kamay mo. Para ka na napaso sa akin. Babae na nga nagiging maamo sa'yo. Nagiging mailap ka pa rin. Manhid! Manhid! P.O. Santiago? Leo, bakit parang namutla ka? Medyo nagulat lang ako. Akala ko kung sino yung kumatok. Ikaw pala. Meron lang ako tatanong sa'yo. Nagawi ka ba doon sa tabing dagat kagabi? Oo. Kina Amanda. Bakit ka nagpunta doon? Masama bang manligaw sa kanya? Dalaga siya. Binata ako. Anong oras ka dumalaw sa kanya? Bakit? Alam mo bang nasunog ang bahay na tinitira ni Stella? Ha? Hindi. Hindi ko alam. Malapit kina Amanda ang bahay na inuupahan ni Stella. Wala akong napansin sa tinitira ni Stella kagabing nagpaalam ako kay Amanda. Hanggang sa makauwi ako. Okay. Hindi na kita kukulitin. Meron pa akong ibang iimbestigahan. Sige. Malalaman ko rin kung sino ang sumunog ng buhay kay Stella. Mga tao, umanda kayo. Sa gabi ito, malaya na akong makapambibiktima. Malayang-malaya na akong magsabog ng lagim. Amanda. Leo, bakit basta ka na lang pumasok at isinara mo yung pintuan? Teka! Amanda. Huwag mo kayakapin! Mahal ko. Huwag mo kulikan! Bastos ka! Amanda. Bakit parang napapasok ka sa akin? Bakit parang pinandidirihan mo ko? Nasunod ko ng utos mo. Nagawa ko ng gusto mo. Nabura ko na sa landas mo si Stella. Hindi dahilan yan para bastusin mo ako! Sabi mo, tatanggapin mo na ako kapag nagawa ko ang utos mo. Kaya naging sunod-sunuran ako sa'yo. Umasa akong pagkatapos ko masunod ang gusto mo, magiging tayo na. Maaangkin na kita. Pero wala kang isang salita. Pinaasa mo lang ako. Ginamit mo lang ako, manloloko ka! Oo! Tama ka! Ginamit lang kita para mawala sa landas ko si Stella. Pero kahit kailan, hindi ko masisikmurang maging asawa ka. Kaya minsan nagkukunwari akong kinukulam para maiwasan ka. Dahil hindi ikaw ang gusto ko. At sinong gusto mo?
Si Elmer! Kahit hindi ka umamin, hindi ka makapagkakaila sa akin. Bistado ko ang mga kilos mo. Halata ko ang madalas at malagkit na titig mo kay Elmer. Kahit nag-uusap tayo, siya ang sinusundan at hinahabol mo ng tingin. Malaki ang pagkagusto mo kay Elmer. Kaya malamang, ikaw ang may kagagawa ng biglang pagkamatay ng nobya niya. Para mabaling sa'yo ang atensyon niya, ang pagtingin ni Elmer. Hindi ba tama ako? Hindi ba? Aminin ko man sa'yo na unang pagkakita ko pa lamang kay Elmer, umibig na ako sa kanya. Kaya kinulam ko ang nobya niya na wala ring halaga. Lahat ng ginawa ko para sa lalaking yun walang saysay. Dahil hindi gaya ko ang babaeng mamahalin niya. Dahil basura ako sa kanyang mga mata. Kung inaakala mong palalampasin ko ang panluloko mo sa akin, nagkakamali ka. Inaasahan ko nung sa bandang huli, magiging problema kita. Sa ayaw at sa gusto mong magiging akin ka! Halika! Iwan mo ko! Ang ulo ko! Ha? Biglang kumirot ang matindi ang ulo ko! Matagal ko nang inihanda ang karayom na ito! At ang replika mong manikang basa na may orasyon! Para wala na akong maging problema sa iyo! Tutuluyan na kita! Amanda! Senny! Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Leo bago mo siya pinatay sa kulam. Inaaresto kita! Minsan na kitang kinulam, Senny. Dahil ayaw mong maniwalang mangkukulam si Stella. Ikaw palang nagpahirap sa akin? Hindi lang kita pahihirapan ngayon. Tutuluyan na kitang patayin sa kulam! Maligno! Babae, papatayin kita. Hindi ako natatakot sa'yo! Iyaharap ko sa'yo ang aking engkantadong medalyon para masilaw ka! Para maagnas ka! Hanggang mapuksa ka! Wawakwakin ko ang katawan mo. Lalamunin kong mga lamang loob mo. Walang saysay laban sa'yo ang aking medalyon, Maligno! Baliwala laban sa'yo lahat ng kapangyarihan ko! Papatayin na kita. Ay! Ah! Ah! Amanda! Mag-ingat ka! Nakita ko patungo rito sa bahay mga maligno! Si Amanda! Nakabulagta siyang wala ng buhay! Wakwak ang katawan niya! At wala na ang kanyang mga laman loob! Elmer! Zenny! Pinatay si Amanda ng maligno. Lalaki. Ang maligno! Wawakwakin ko rin ang iyong katawan. Lalamunin ko rin ang iyong mga lamang loob. Anong nararamdaman ko? Nanghihina ako. Nagdidilim ang paligid. Papatayin na kita. Maligno! Tatapusin ko ng pagsasabog mo ng lagim. Magsasagawa ko ng ultimatum na seremonya at orasyon. Gagamitin ko ang buong kapangyarihan ko bilang mangkukulam para mapuksa ka! Ano, Zenny? Patay na ang maligno? Patay na, Elmer. Bago ka nagkamalay,
Kinausap ako ng kaluluwa ni Stella na sumanib sa katawan mo. Sinaniban ako ng kaluluwa ni Stella. Oo. Kitang-kita ko nang unti-unting sumanib sa walang malay na katawan mo ang kaluluwa ni Stella. Habang nasa katawan mo siya, nagsagawa siya ng seremonya at orasyon ng pumatay sa maligno. Si Stella? Inamin niya sa akin na isa siyang mangkukulam sa kabilang ibayo ng lawa. At ginagamit lamang niya ang kanyang kapangyarihan kapag hinihingi ng pagkakataon at sa mabuting paraan. Noong una pa man, alam ko mabuti siyang tao, kaya naging magaan ang loob ko sa kanya. Tumira pala siya rito sa barangay natin para masundan at mapigilan sa pambibiktima ang malignong nagsabog ng lagim sa kanilang lugar. Ang kampo ng dilim na ilag sa kapangyarihan ni Stella. Sayang nga lang, pinatay siya ni Leo. Si Leo pala ang pumatay kay Stella. Nagbayad na siya sa kanyang kasamaan. Pati si Amanda, na muntik nang pumatay sa akin sa kulam. Malaki pala ang dapat nating ipagpasalamat kay Stella. Ang mabuting babae. Ang makapangyarihang mangkukulam. Gaano man kabagsik ang kapangyarihan ng mangkukulam. Katulad lamang ito ng kasamaan na may hangganan at may katapusan. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang makapangyarihang mangkukulam. Sa isa na namang gabi ng